Takot na pinatunayan ng political vlogger na si Maharlika na totoo ang nag-viral na video ng umano'y pagsinghot ng isang lalaki na kamukha ni Ferdinand Marcos Jr. ng white powdery substance. Sa isang panayam kay Maharlika, muli nitong ipinakita sa publiko ang dokumento ng authentication ng naturang video. Patunay na hindi ito deepfake, taliwas sa sinasabi ni Secretary Benhur Abalos at Secretary Gilberto Teodoro. But one thing na malinaw, yung video na yon ay hindi siya tampered or altered. And your proof to that is, anong level of authentication yan? Okay. So actually, as I explained sa vlog ko, so yung audio analysis, inanalyze din ng forensic, which is meron talagang audio, merong audio stream, pero hindi lang siya audible. And dun sa video analysis ay 4 na methods ang ginamit niya, no? The analysis of the video's GOP structure and frame type supports the conclusion of non-tampering. The GOP size is consistent with only minor deviations, and the frame type pattern follows a regular sequence typical of standard video encoding processes, further indicating that the video has not been edited. Matatandaan na araw ng sona ni Marcos Jr. Unang inilabas ang naturang video na agad nag-viral. Kasunod dito ay mabilis din na naglabas ng pahayag ang kalihim ng DND at DILG at pinasinungalingan ito at tinakot ang taong bayan na huwag itong ipapakalat dahil mananagot umano sa batas ang sinumang magpapakalat nito. Bago pa man ito ay may mga nakakapagsabi na gumagamit ng iligal na droga si Ferdinand Marcos Jr. Una na nga rito ang dating senador na si Nicky Cositeng at si dating Pangulong Rodrigo Duterte na sinundan pa ni Cathy Binag. Kaya naman question ngayon ni Atty. Marlon Bosantog ang mga mambabata sa Senado at Kongreso kung bakit hindi sila nagsagawa ng investigasyon kaugnay rito. Gayong meron naman silang kapangyarihan na ipasabina ang mga taong nagsalita kaugnay sa umano'y pagiging lulong ni Marcos Jr. sa cocaine. Simple lang naman na, sa young guns na yun sa Congress, you have the power of subpoena. Ad testificandum, mga dosisticum na tinatawag to compel witnesses to attend your hearings, to bring documents. Why not ipasabina mo si Cathy Binay, si Nicky Cositeng, si former President, si Morales, and all these people who have personal knowledge regarding the utility and usage of the President of cocaine? Bakit hindi niyo gawin yun? Because this is a matter of public issue. Kaya tanong ngayon ni Atty. Bosantog sa mga nasa pwesto, kayo ba, no? In your frame, kayo ba ay sumasang-ayon na ang government natin is being led by a person who is using cocaine? Is that something that is acceptable to you? Kaugnay nito, para kay Dr. Lorraine Badoy, dating tagapagsalita ng NTF-ELCAC, na isa lang ang malinaw. Ang pananahimik ni Marcos Jr. ay patunay na totoo at hindi deepfake o hindi gawa-gawa ang mga issue na binabato laban sa kanya. All of this hullabaloo about this cocaine video, if you were a real president, you would go out there and stop all of it by having that drug test. The refusal of this president to have a follicle drug test is the best evidence that this is authentic and again, worse of his drug addiction. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahalaga. Kaya, that's why this is yung sinasabi ko. Ito ang sinasabi ko. Nananahimik si Marcos Jr. about dito sa snorting cocaine video niya dahil nga totoo. Wala siyang maisagot Pero, mayroon akong narinig na gusto na raw ni Marcos Jr. kasi yung mga retired generals ay naghahamon na rin na kailangan magpa-drug test. Mayroon akong narinig na gusto na raw ni Marcos Jr. magpa-drug test. Yun na, iniisip ko, kung magpa-drug test siya, tapos sekreto siya lang, hindi pwede yun. Dapat, kung gusto niyang magpa-drug test, kailangan mayroong talagang mag-witness na totoong kinuha buhok niya mismo. Hindi buhok sa bulbul niya, or hindi buhok ng mga PSG niya dyan, madali lang kasing manipulahin katulad ngayon, nagsisigaw tayo hair follicle drug test. Baka bubuduli na naman tayo kasi sinungaling yung inayupak na yan. Baka kukuha yan ng ibang buhok. Buhok ng bulbul niya o buhok ng kanino mang tao.
Kaya kailangan mag-demand din tayo na magpa-drug test hair follicle sa publiko at kailangan mayroon talagang mismo isang tao na Duterte supporter or generals or vlogger man na siya mismo ang bumunot ng buhok ni Marcos Jr. At yun ang dadalhin sa doktor or saan yung drug test doon sa CIDG or ano. Hindi yung basta-basta na siya lang mismo. Hindi pwedeng ganun. Marcos Jr., tandaan mo. Ang akala mo, hinahamon ka ng taong bayan, magpa-hair follicle, kaya mong gagawin ikaw lang. Baka gagawin mo katulad noon ang ginagawa mo na 2 minutes lang. 2 minutes lang yung drug test mo. Hindi kami maniniwala ng ganun. Kailangan nasa publiko ka, kailangan may kasama kang mga witness na mismo bagong bunot sa buhok mo. Yan ang ipa-hair follicle kasi wala na kaming tiwala sa iyo kasi isa kang sinungaling na presidente. Wala na kaming trust sa lahat ng mga alipuris mo, na sabi pa nga ni Amy Marcos, na palibutan ka ng mga demonyo. Sabi ni Amy Marcos. So wala na kaming tiwala talaga sa inyo. Sa hanay mo, sa grupo mo, sa mga tauhan mo, ni 10% wala na kaming tiwala. Ang gusto namin, kung magpa-hair follicle ka, mayroong tatayo na iilan na tao na nagiging witness at sila ang bubunot ng buhok mo na ipapa-check. Yun. Hindi pwedeng ikaw lang. Maniniwala ba kaming ikaw lang? Ay, tarantado, kala mo sa mga taong bayan, si Raulo? Bubudulin mo na naman sa kasinungalingan mo? Wala na kaming tiwala sa iyo, Marcos Jr. Yan ang tandaan mo. Kaya nga nagsisigaw na kami na mag-resign ka na kung hindi makapal ang mukha mo. Dahil sa kadami-daming kapalpakan na ginagawa mo sa Pilipinas. Lalo na sa mga paghihirap ngayon ng mga Pilipino na halos hindi na makakain ng isang beses, isang araw dahil sa mahal ng mga bilihin at sa mga sahod nila na kukunti na lang. Hindi na kasyang maibili ng pagkain. Mag-resign ka na kung mayroon ka pang kahihiyan. Huwag kang kapit tuko dahil hindi ka naman totoong binoto ng taong bayan. Manipulado nyo ang Smartmatic according kay Attorney Glenn Chung. At si Lisa manipula ang Supreme Court. Sabi ni Attorney Glenn Chung. Kaya talagang wala ka ng kredibilidad para sa taong bayan, Marcos Jr. Resign. Wala ka ng kredibilidad. Yan ang tandaan mo. Okay? At itong mga atakdog mo, sa gagawin ni Pulong Duterte na ipasa batas niya itong random drug test, marami agad ang nag-react na mga attack dogs, mga young guns. Yan ang tawag ko, hindi young guns, young guns yan. Bakit? Dito ako mag-ano sa iyo. Sino pangalan yung babae na yon? Nograles. Bakit Nograles? Tudo kang dipinsa. Ano bang masama sa random drug test? Iyon ngang mga ordinaryong mga Pilipino, pag mag-apply ng security guard, yung mga pulis, kailangan mayroon silang mga drug test result na isasubmit nila. Dahil sila, para makikita kung matino yung utak nila habang sila ay nagiging security guard. Yung mga pulis, titingnan kung matino yung utak nila kasi humahawak sila ng baril. Sila ang nagdidipinsa ng bansa natin. Paano kayo, mga mambabatas, mga nasa gobyerno? Bakit react tudo ka na, Nograles, na masama? Sana, sabi mo, sana maayos, mabuti ang pakay nito. Ano ba naman sa palagay mo? Kayo lang naman ang mga natatakot Kasi sabi pa ni Cathy Binag, marami dyan sa Tong Grisman, tawag sa inyo mga Tong Grisman.
Marami dyan sa congressman din na sumisinghot. Sabi ni Cathy Binag. Ba't kayo natatakot kung magkaroon ng random drug test? Mas mabuti nga yan Kasi kayo, mga mambabatas nasa gobyerno, para makikita kung matitino yung utak ninyo. Katulad ngayon, kay Marcos Jr., napatambling-tambling ang mga desisyon. Una, iba ang sinasabi. Ngayon, iba ang ginagawa. Tulad ng IDCA. Anong kasinungalingan sinasabi niya sa taong bayan noon? Unang pagdating ng IDCA dito, sabi niya, para daw yung IDCA sa mga kalamidad na tutulong sa atin. Pero yun pala, iba pala yung nasa likod niyan. Andyan na pala binibitbit ng mga sandatahan nila kung ano-anong mga powerful guns nila dyan para pala sa inuuto-uto lang pala si Marcos Bangag. Ayan. Kaya kung hindi pa bangag yung utak mo, hindi ka uutuin ng kano. Yun. Yun ang patunay na hindi plastado yung utak mo, Marcos Jr. Kaya itong random drug test sa lahat ng mga politiko, lahat ng nasa gobyerno, ay talagang malaking tulong ito. Lalo na dyan sa mga barangay captain, lahat na basta nasa gobyerno, kailangan may random hair follicle drug test. Yan yun, every 6 months. Ngayon, buti nakapag-isip si Pulong dito ng ganito. Dahil nananahimik talaga, tuloy-tuloy talagang pananahimik ni Marcos Jr. sa snorting cocaine video niya ano masasabi nyo dito, Gibo? Abalos, tahimik na kayo. Kasi pinalabas na ni Maharlika ang authentication is authenticated and it's not tampered. Sino ang mas lalong paniniwalaan ng taong bayan? Kayo lang? Nagaling lang sa mata mo, Abalos, yung pagtingin mo na hindi ito si BBM kasi ang tainga magkaiba? Bakit yung mata mo, computerized ba? So, sinong paniniwalaan ng tao? Yung mga bibig ninyo na puno kayo ng dipinsa kay Marcos Jr. sa mga kasinungalingan, or yung totoong sinasabi ni Maharlika na ibang tao ang nag-authenticate? At yung nag-authenticate sa video na yun ng pagsinghot ni Marcos Jr. ng cocaine, handa siyang lumantad. Sasabihin ang katotohanan na siya mismo ang nag-authenticate ng video na yan na totoo, legit, hindi tampered. Yan. Tahimik na kayo, Abalos. Ikaw, Gibo, ambisyoso. Kapal ng mukha ninyo. Mga walang hiya kayo. Ang hindi kayo nakapokus sa issue. Nakapokus kayo agad sa dipinsa. Ang issue sana na ganito, may issue na nag-snort ng cocaine ang presidente ninyo, sana sasabihin nyo sa presidente ninyo para marisolba itong issue na to, magpa-hair follicle drug test siya in public. Yun sana kayo kung maayos ka na DILG Secretary Abalos at ikaw, Gibo. Hindi na dipinsahan nyo agad. Nagaling din sa bibig ninyo yung mga dipinsa ninyo na halatado naman na himod-puit kayo. Wala kayong basihan sa dipinsa ninyo, dipinsa nyo lang sa paningin ninyo. Ikaw, Abalos, tanungin kita, Secretary Abalos, tanungin kita, bakit yung bibig mo pangiwi-ngiwi? Magkaparehas kayo ni Marcos Jr. Parang naninigas na pangiwi-ngiwi. Gumagamit ka rin ba? Nagtatanong ako, question mark yan. Gumagamit ka rin ba? Bakit ngiwi-ngiwi yung bibig mo? Parehas kayo ni Marcos Jr. Mga matitigas na ngiwi. Yan yun. Kaya wag kayong dipinsa todo. Dahil sirang-sira na ang Pilipinas sa buong mundo. Dahil sa paghimod-puwit ninyo. Hindi kayo focus sa issue na solusyonan ninyo ang problema, solusyonan ninyo ang issue, solusyonan ninyo ang mga panawagan ng taong bayan. Wala kayo dyan. Ang inyo agad dipinsa todo kay Marcos Jr. Yan ba ang gobyerno? Nakaupo ba kayo dyan? Binuto ba kayo ng taong bayan para ganyan ang gagawin ninyo sa taong bayan? Ibaliwala ninyo ang mga hinaing ng taong bayan, ang sigaw ng taong bayan? Ganyan ba ang matinong gobyerno?
Kundi kayo mga gobyerno, kayo ng mga walang hiya, kayo mga kapit toko, kayo ayaw nyong mag-resign kahit ayaw na ng taong bayan sa inyo. Nakakasuka na kayo, yung mga pagmumuka ninyo. Ipaparesign mo yan si Marcos Jr. Abalos at ikaw. At ikaw, Gibo, mag-resign kayo. Mga wala kayong kwenta. Puro kayo pamulitiko. Yung mga style ninyo, akala ninyo mauuto nyo pa ang taong bayan? Kapal ng mukha ninyo. Hindi na katulad noon na walang social media. Ngayon ang mga taong bayan updated na. Mas mabilis pa ang social media kaysa dyan mga bayaran karamihan ng mainstream media ngayon. Nananahimik sila ang mga mainstream media ngayon about sa cocaine issue ni Marcos Jr. Bakit? Mga mainstream media, magkano ba? Magkano bang sinungalngal sa inyo ni Lisa linggo-linggo? Sabi pa ni Maharlika, nasungalngalan na kayo ni Lisa Marcos linggo-linggo, kaya nanahimik ang karamihang mainstream media about dito sa akusasyon ng cocaine video ni Marcos Jr. Only mga vlogger lang ang nagpapalabas at itong Seminay. Kaya pilit nilang ginigipit ang Seminay dahil nagsasabi ng katotohanan at nagpapalabas ng totoong isyu para malalaman ng taong bayan. Kaya itong gobyerno na to, gusto nilang patatahimikin talaga ang buong Seminay. Yan ang ginagawa nila ngayon. Kahit labag sa batas, yung panggigipit nila sa KOGC. Yun. Mga walang hiya kayo, akala ninyo natutuwa ang taong bayan sa ginagawa ninyo ngayon sa Seminay? Mas lalong naggagalit sa inyong gobyernong walang kwenta para sa taong bayan. Mga inutil.